So magandang umaga sa inyo. Ngayon, i-continue ulit natin yung ating nasimulan nung kahapon kasi pinutol ko muna. Ngayon, i-continue natin siya yung sa video Ajax. Tara, una is i-run ko muna yung Apache tsaka MySQL. Then click ko lang tong Apache yung admin para i-run yung ating sample management. Yan. Then i-run na rin natin yung ating database. So ang ating database kasi is yan, sample management. Yan. So tingnan natin yung ating user is, so ngayon ang gagawin natin is once na nag-login si user or nag-login si admin, so mapupunta sila sa kanya-kanyang dashboard. Kung user siya, sa user dashboard niya siya makakapasok. Kung admin siya, so sa admin na dashboard lang siya dapat makapasok. So, try muna natin. Dahil user to, i-user unahin natin. Punta natin sa login. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan. So, ayan. White pa lang yung ating is wala pa laman yung ating dashboard sa user. Ngayon, pupunta ako sa Stidoc. Click ko lang itong Stidoc. Tapos yung sample management. Tapos, dashboard user. So, ngayon, i-paste ko dito yung aking nakuhang template. Ito. Paste ko lang. Copy ko lang lahat to. Select all. Tapos, copy. Tapos, paste ko lang dito. So, i-delete ko na yung home na default natin. Tapos, open ko lang ang aking. Tapos, punta lang tayo dito. Tapos, punta tayo sa user. So, yung index is i-rename na natin sa home.php. So, dyan sa once na nag-login si user, refresh na natin. So, ayan. Dito siya mapupunta sa dashboard na to. So, gawa na rin tayo ng logout. Save na lang natin. Logout. Logout.php. So, ayan. Meron na tayong logout. Pero yung home muna yung target natin. Ngayon, dito sa home is gagawa tayo dito ng magano tayo ng kukunin natin kung sino yung user na nag-login. Dapat makuha natin yung ano niya para basta kapag nag-login siya, so yung kanyang data lang niya yung makikita niya. If set ano lang tayo, sweep kulay puti, X ko lang, tapos punta ako sa home. If I set, tapos yan ko lang. So ang kukunin natin is X ko muna itong mga to. Gagawa tayo ng yan. So if iset, tapos kukunin natin yung session na to. Kukunin natin yan. Kasi yung session na nag-login. So paste ko lang dito, tapos magano ako curly braces, tapos yan. Tapos, ano ba to? Ano ba to? Para saan ba to? Yung user kasi, may mga user kasi na kapag nag-login sila is, kapag hindi sila nag-login, tinetest nila na shortcut dito. So, halimbawa, ayan, baka ko, hindi ako nag-login. So, i-shortcut ko siya ng ganyan. So, ibabalik niya sa index. Kailangan, required siya na mag-login. So, hindi siya makapag-shortcut doon. Partner. If I set, so ano lang natin masyadong if iset, yan, if not iset, yung kapag hindi nakaset yung session niya, tapos babalik siya dito sa header, tapos ano lang natin is location, ibabalik ko siya sa index. So ang index natin is nasa labas, ibabalik ko siya dito. So ano lang natin, index.php. So babalik siya dyan sa index.php. Mas na hindi niya nilagin yung kanyang account, tapos nag-shortcut siya. So
Wait lang natin, baka hindi tayo nakapag-record. So, next natin is, gawin muna natin is, need nating mag-session start. Session start. Kasi para makuha natin yung kanyang session. Tapos, include natin yung ating, ito, kunin natin to, include natin dito. So, kasi nasa ano to, sa kabilang folder to, kunin natin path config. So, doon kasi makatatagpuan na folder yan. So, itong sample underscore class.php, nasa loob kasi siya ng config, nasa loob kasi tayo ng dashboard user na folder. So, kunin lang natin yung path na yan. Ngayon mag-create na tayo dito ng variable. Tapos, tawagin natin yung class. Yung class na to, tawagin natin. Yan. Tawagin natin yung class na yan. Tapos, iyan na natin dito. Tapos, gagamitin kasi natin tong variable na to. Dineclare natin con. So, nasa inyo yan. Basta con lang yung inano ko, default. Ngayon, sa sample class na yan, is gagawa na tayo dito ng get user session ID. So, yan lang. So, gawa-gawa lang natin yung variable na yan. Tapos, kukunin na natin yung part na to. Yan. So, equivalent kasi yan. Yan, part na yan. Paste lang natin dyan. Tapos, i-trim ko na lang siya. Trim. So, ngayon, meron na tayo nyan. Gaan na tayo na user. Gagawa tayo ng variable user for user. Tapos, gagamitin ko tong dineclare natin variable dito sa class. Tapos, gagawa tayo ng sariling natin function or method. Fetch user. So, tapos, ilalagay mo dyan sa loob yung variable na to. Yung ginawa mong variable. So, ang equivalent kasi na ano na to, yung session na to is kung anong ID niya, yung unique ID niya. So, 1 kasi siya. So, parang ang equivalent niyan dito, or equivalent talaga niyan dito is 1. Kapag nag-login siya, depende sa unique ID niya. Kapag nag-login siya, so kukunin yan, i-compare natin yan. So ngayon, dahil may ilan na tayo, copy lang natin to. Tapos gawa tayo dito ng sariling function para sa kanya. Pangalanan lang natin to na get session user ID. So, and get session user ID. So, lagay lang natin dito, or kikreate tayo ng function, public function. Paste lang natin to, ginawa natin. So, ngayon, copy ko na lang yun dito, para mabilis. Copy ko lang to. Copy ko na lang dito. So, ginawa natin yung function. So, anin ko muna, tanggalin. So, ano nang ilalagay natin dyan? Ang ilalagay natin dyan is, kukunin kasi natin yung, ito yung kinuha natin dito. So, ang katumbas niyan is ID nung nag-login. So, saan natin? Is, copy na lang pala natin. Sorry. Para mabilis. Copy natin yan. Paste lang natin dito. Kasi isa na naman yung table niya. Depende sa table na pinag-kung. Where yung unique ano niya, kukunin natin to. Yung user ID na to. So, dyan kasi, kukompare kasi natin yung ID dyan doon sa ID niya. Dito. Ang session ID niya. So, pwede naman na kasi natin i-direct to. Pwede natin siyang i-direct tong part na to. Pwede natin equals to ganyan.
So, wag natin nga i-secure natin, ganyan natin. So, dahil naka-prepare statement tayo sa PBO, ganyan natin. Tapos, ang next natin is, i-copy na lang natin to, yung part na to, para mabilis. Copy na lang natin dito. So, papalitan ko na siguro to ng query, para iba naman. Query. So, may dalawang uri kasi ng array. So, kapag ganito, so, NP array, may isa pang uri ng array. Yung part na to is array to. Yung ganito. Kapag nasa loob niyan is, yung part niyan is array. So, may word din na pwede ka rin maglagay ng word na array. Na ganyan. So, pwede mo rin ilagay din yung pinaka-variable na to. Yan, pwede mo ilagay dito. Or nasa sayo, dalawang uri kasi yan. So, ganito na array. Ganyan. Yan. Or yung array na ganito. Yan. So, yan. So, yan lang muna gamitin natin na array. So, para magkaiba. So, para meron kayong clue. So, ngayon, ang gagawin na natin is i-return na natin yung SQL na to. I-return na natin yung SQL na yan. Ay, sorry. Hindi pala. Tanggalin natin yan. I-return natin yung query na to. Dito, tapos ayaw query. Yan. Tapos object natin, tapos i-return natin siya sa fetch all. Fetch all. So, yan. So, ngayon, may i-compare natin yung user ID niya doon dito sa session niya, kasi ang dapat makakuha niya dyan is 1. So, try nga natin i-echo mamaya. Try natin i-echo. Try natin muna i-log in. I-echo ko muna dito sa header yung session na to. Ito. Echo natin kung makuha ba talaga. Echo natin yung kung makuha tong 1 na to, yung ID niya, yung unique para sa kanya. So, try natin log in. So, password niya is 123456. 123456. Hindi makita kasi, naka-block. Pero 1 yung ID niyan, nilalabas. Ayun o. Ayun o, may 1 dito sa dulo ng, sa top ng user. Ayun o, pag ni-refresh. Ayun o, nakikita. So 1, nakukuha naman yung 1 na ID. Ngayon, dahil yung 1 na ID niya, o depende nga sa user kapag nag-login siya kung anong ID niya, unique ID niya. So, i-compare lang yan dito sa query natin. Kung anong ID nung nag-login na yan. Ngayon, ang gagawin natin is copy lang natin itong user. Pupunta lang tayo dito sa static kasi ginawa natin dito. Mag-create tayo ng for each. Panapos natin for each. Ngayon, dito natin lagay yung user na yon. So, gagawa lang tayo na para i-echo yung name. Tapos, ganyan. I-echo lang natin. Tapos, yan, i-array lang natin. So, mayroon na pala itong kasamang. So, yan. Ngayon, i-echo natin ang echo natin sa kanya is yung full name niya as temporary. I-echo muna natin yung full name. Tingnan natin kung lalabas yung pangalan niya. Dito. Test lang natin. Refresh natin. Boom! Diyan to. Lumabas. So, try natin i-change yung name niya dito. Kasi yun yung parang same dun pangalan sa static eh. Lagay natin user. So, lagay natin. I-update natin yung pangalan niya sa user. I-refresh natin to kung mapapalitan yung dyan doon ng user. Boom! Ayan o. Nakakuha yung
session niya, diba? So sa user na nag-login, so nakuha natin. So ngayon is gagawa naman tayo ng para sa logout. Punta lang tayo dito, gawa na natin yung logout. So ang logout naman is konti lang naman yung code nya, logout. So session start, tapos session destroy na lang natin agad. Tapos header, pag nag-log out siya, saan siya magre-redirect, yun yung pinupoint natin. Location, nasa labas kasi yung index.php. So i-call natin tong logout na to dito sa home, so dito sa logout.php. So test na natin. So logout ko, boom, yun, ayun, nag-redirect na siya sa index.php. So ito yung pinaka main or pinaka home talaga natin, pinaka main natin, kung saan siya yung unang bumisita yung pupuntang user. So next naman nating video is nagawa naman tayo ng sa admin naman, kasi ito user, diba, yung ginawa natin para sa user na dashboard. Next naman is para naman sa admin na dashboard. Pag nag-login si admin, sa admin siya papasok. So pag nag-login si user sa user dashboard lang siya dapat pumasok. So yun lang.